Copyright infringement case po na pending po sa Marikina, para maklaro ko rin po, wala pa po yung desisyon. May mga lumalabas po na actually, kanina nga po, tinanong si Sir Joe na, yun po bang lumabas sa decision is sa court? Kaya sabi ko, ayan, ibig sabihin, meron po talagang confusion. Yung pong sa Marikina Court na copyright infringement case, hindi po yung trademark, ay wala pa pong desisyon. Kaya po meron din ako nakitang interview sa kabilang kampo na sinasabi na may lalabas daw na injunction sa January na ilalabas ng RTC of Marikina. That we do not know. Kasi syempre, wag po nating pangunahan ang korte. So hindi po natin alam kung kasi po maigalang din po natin kung ano po yung magiging. Let us not preempt the decision of RTC Marikina na sasabihin na hinihintay yung injunction at lalabas na ang injunction. Kasi pag paano sinasabi mong nanalo ka na dun sa kaso mo sa injunction? Going back to the segments, gusto rin malaman ni Cory, bakit hindi yung nagamit? Kasi ang lumabas ng una, nakaka-connect with Jenny Eren. Ngayon yung galing na hindi naman talaga. Hindi So bakit hindi nyo po nagamit? Kasi parang lumalabas nga na pag-aaral nila kayo hindi nyo nagamit. Ay, hindi po. Ganito po kasi, noon pong nagkaroon ng new management ang Tape Incorporated at umalis na po ang TVJ. Tape Incorporated respected that they want to have their new show, di ba? And we do not want to associate our show with their show. So kaya nga po mapapansin nyo, kahit po may claim kami doon sa Itbulaga theme song, hindi ginamit ng Itbulaga yung theme song. Kasi nga po, parang nakilala na yung theme song na yon na kinakanta ng TVJ before. It's not because, may nakalagay din po na Tito Vic and Joey, may nakalagay po na ganon. We did not use it not because we don't own it. Hindi namin ginamit yun, but we do not want to associate. Tape Incorporated does not want to associate its show to another show na. Yun lang po ang nun. So, yung mga segments po na katulad po ng Pinoy Henyo, may registration po ang Tape Incorporated for trademark of Pinoy Henyo. We can show it to you. But why we did not use it? Kinagalang naman po namin na nakilala si Mr. Joey De Leon as Pinoy Henyo. Di ba po? And we do not want to use that and to associate our show and that segment kay Mr. Joey De Leon. Kaya po hindi namin ginamit. So, just to make it clear, we're not using it not because we don't own it or we don't have any claim to it, but because we want to have a show that is may bago na naman pong host. So, iba na po ang timpla, iba na po ang atake, at hindi na po nyo, parang ayaw na rin makita na ma-associate pa siya na parang katulad ng show ng kabila. Yun lang po ang reason ng Tape Incorporated for doing that. Thank you for that question, June. So, yun, gusto ko rin klaruhin, kasi nga, syempre, ito, business side na to, So, ang nakakontrata po kasi is Tape Incorporated, hindi si Itbulaga. So, kumbaga, ang po niyan, ang parties to a contract is yung advertiser at saka Tape Incorporated. So, any show that will be produced by Tape Incorporated should be the subject of that contract. So, ang sa amin po, wala naman pong nasasabing ganun sa amin so far, ang mga advertisers namin. We are always in contact and we're always explaining this matter to our advertisers. Wala naman pong nasasabi ang mga advertisers namin that yung about the title. Siyempre, as advertisers, ang hinahanap nila lagi is ratings, di ba? Mga ganyan, mataas ang ratings. Tapos, makikita nyo rin naman po kung meron po bang ang mga advertisers ba ay sticking to you or meron ba mga advertisers na pumupunta sa'yo sa number of commercial loads. And hindi naman po sa pagmamayabang, maganda po ang commercial loads ng Itbulaga. We're having 35 minutes to sometimes 49 minutes. 49 minutes. Oo. Nung 7 minutes, noon pong June 5? June 5 po, so May 31 po, di ba, umalis po ang TVJ. Tapos wala pong nag-air na Itbulaga.
nag-air ang Itbulaga June 5, 2023. Nag-start po na live. 7 minutes lang po ang commercial loads ng Itbulaga. Halos pagod na pagod po ang mga hosts kasi walang commercial. Pero ngayon po, ang average ng commercial load ng Itbulaga ay 40 minutes. So, kaya minsan kapag nga po nandun ako sa studio, kumakain pa yung mga host during commercial break. Kaya para sa amin naman po, nagpapasalamat po kami sa pagtangkilik ng aming mga advertisers. Wala pa pong isang taon ang Tape Incorporated na, yung bagong management ng Tape Incorporated na hinandle ang Itbulaga na iba na ang mga hosts. So, medyo, dati nga tinanong ko si Kuya John noon si Romeo Halososo Jr. Ito personal na I'm sure Kuya John sana huwag ka magalit sa akin. Pero tinanong ko kasi sa kanya, Kuya, bakit mo ba kasi inilalaban pa yung Itbulaga? Di ba may businesses na naman kayo before? Lalaki lang yung gastos nyo. Kasi dati 7 minutes lang sila so kumbaga lahat gastos sa kanila, gano'n. Ang hindi ko makakalimutan, sinabi sa akin ni Kuya John, attorney, eto medyo maiiyak ako, pero ayoko maiyak kasi di man ako artista. Sabi sa akin ni Kuya John, Maggie, may naiwang 200 employees sa Tape Incorporated. Ang dami nitong mga tao na mawawala ng trabaho. Bakit ko i-give up? Actually, kaya doon din po ako na namangha at in a way na admire doon sa concern po sa mga employees na meron akong 200 employees, pwede ko siyang i-give up ang show, pero saan pupulutin ang mga employees namin? And I can see, lagi po akong bumibisita sa Itbulaga studio. I'm sure meron din po mga nandito na mga vloggers na bumibisita din. Nakita nyo naman po siguro kung na ang ganda ng samahan. Kaya nga tama po yung pangalan na tahanang pinakamasaya dun sa kanta. Na ang